Morning, everyone. Blessed Sunday morning sa inyo pong lahat. Today is April 3. Nakatawid na naman tayo ng isang buwan. Tapos yung isang quarter ng isang taon. The Lord has been good to us. He sustains us every day, mga kapatid. Yun lang naman talaga yung inaasahan natin na sa bawat araw, ang Diyos ay bibigay sa atin ng kanyang protection at guidance. Even blessings and favor. Today we are gathered here to join our brothers and sisters all over the world sa pagsamba sa ating Panginoon. I know na itong isang buong linggo na lumipas sa atin ay sapat na upang humarap tayo sa ating Panginoon. Whether tayo po ay nakatanggap ng maraming blessings at favor, mga unexpected na mga pagpapala ng Panginoon, or we have endured a lot of pain and persecutions and sufferings and mga hardships. Sapat pong lahat yan para dalhin sa harapan ng ating Panginoon. My name is Pastor Sol and I welcome you ito sa ating sanctuary. The Holy Spirit, I believe, is here in our midst at nag-aantay natin po siyang bigyan ng acknowledgement at parangal sa ating po mga buhay. Those who are joining us online sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang bahagi ng mundo, sa man po kayo, may mga ibang time zones po kayo. Thank you for joining us. Not only watching us, but worshiping with us this morning sa inyong pong mga locations. Let us all rise as we read the Holy Scripture this morning, as we prepare our hearts, as we give yung ating mga buhay wholeheartedly sa ating Panginoon. John chapter 12, verse 32 says, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." Isa lamang po ang paraan, mga kapatid, kung gusto nating makita ang Diyos, ang ating Panginoon, na kinikilala ng mga tao. It is only to lift Him up sa ating pagsamba, ating pagkilala na siya ang hari ng mga hari. Ito pong verse na inyong nakikita sa harapan, hindi lang po yan display. When you come here, basahin niyo po, sabi diyan, "To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever." Yan po yung ating gagawin sa umaga pong ito. Join me in prayer. Aming sinasamba, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, makapangyarihan sa lahat, kahanga-hanga, eternal, at ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw, hindi nagkukulang. Ang iyong pagkalinga sa amin, Panginoon, ay laging sapat sa aming mga pangangailangan. Maharap po kami sa inyong harapan sa umagang ito. Ang aming nais, Panginoon, ay itaas kayo. Wala nang iba. Ibababa namin mga sarili. Kalimutan namin, Panginoon, ang aming mga karanasan upang aming mga puso, aming mga isip ay maituon sa inyo. Totoong pagsamba. Kung kami man ay nandito, Panginoon, na may mga dinadala, Lord, palayain niyo po kami. Mingi rin po kami ng kapatawaran at paglilinis sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Kayo na sa aming kalagitnaan, di man namin kayo nakikita, ngunit naramdaman kayo ng aming mga puso. Banal na Espiritu ng Diyos, ikaw ay aming sinasamba, kinikilala, pinaparangalan sa umagang ito. Maghari ka sa lugar na ito, sa aming mga buhay, sa buhay ng bawat isa na humaharap sa inyo ngayon. Maging aming mga kapatid sa daan, nasa mga bahay pa, naghahanda, Panginoon. Ingatan niyo po sila at ihatid ng ligtas sa lugar na ito. Those who are abroad, Lord, joining us, kahit yung mga nasa probinsya, Panginoon, dalawin niyo po sila, palakasin ang kanilang mga kalooban. Nawa, Panginoon, ang pagsambang ito, dito sa All Generation Sanctuary, maging pagsamba din ng mga kapatid, Panginoon, na hindi namin kasama physically. Sana po sila. Lord, meet us here
Marami kaming mga bagay, Panginoon, sa aming mga puso. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, nais po namin sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas at aming Panginoon. Amen. Amen. Manatili po tayo tayo, mga kapatid. Let us sing one song sa ating Panginoon. Let us make Him the ultimate desire of our hearts. And after that, we'll be spending time in prayer. Let us worship God. Joy of my desire, oh consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my peace, comforter and friend, wonderful, so beautiful you are to me. Worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as Lord of
seats. Isa po sa mga tinuro sa atin ng pandemic is to be silent before the Lord. Since the pandemic came, mga kapatid, this church has been consistent in its teaching to be silent before God. Kasi dumating yung panahon na na-realize natin we are never in control. Tama ba? Wala tayong kakayahan to control, to manage our lives only because of God's grace. So my advice to you, before we face the Lord in intimate prayer, is never be afraid of silence. No? Huwag kang matakot na manahimik sa harapan ng ating Panginoon. Because in silence, lagi nangungusap ang Diyos. Okay? Lagi nangungusap ang Diyos. Sa inyong mga kinaupuan, mga kapatid, let us come to the Lord. Let us be silent. Let us pray. Father, we come to you in repentance. Deep inside, Lord, we desire a heart that is fully surrendered to your Lordship. Maraming mga pagkakataon, Panginoon, na hindi kayo ang Diyos, hindi kayo ang Panginoon na nasusunod sa aming mga buhay. We have entered, Lord, in anomalous transactions, illegal relationships. We have manipulated people, circumstances, disregarding, Panginoon, ang mga principles po ninyo. So we come to you, Lord. We repent of our sins. Tawarin niyo po kami, Panginoon. Ayahan niyo na sa umagang ito ang espiritu ng kapatawaran, ang pag-ibig, pagtanggap, ang mangibabaw. Turuan niyo ang bawat isa kung kami may mga dinadalang galit, Panginoon, poot, pagnanais na maghiganti, tawarin niyo po kami. This morning, Lord, as we surrender our hearts, fill it with joy, Lord. Give us peace. Allow us, Lord, to live in peace with each other, with ourselves, especially sa inyo, Panginoon. We thank you sa opportunity na nandito kami. This is a very comfortable place, Lord.
Thank you for giving us a sanctuary where we can be gathered, we can worship together. Kita namin ang aming mga kapatid sa inyo na excited, Lord, na magpuri. Salamat, Panginoon. Habang kami ay nakaupo dito, we also remember, Lord, those who are victims of wars, atrocities, persecutions. Panginoon, we pray for them. Lord, comfort them and strengthen their faith, Lord. Ingatan niyo po ang aming mga kapatid, Panginoon, na pinag-uusig dahil sa inyo. Sa aming dinadaanan din, Lord, na kahirapan, mga pagsubok sa buhay, mga praktikal na mga bagay, Panginoon. Gas prices remain very high. Mga kapatid, Panginoon, some of them are having hard times, Lord, coping up, Panginoon, sa kung anumang kahirapan itong aming dinaranas. Lord, sustain us. Have mercy on us, Lord. We will allow your Holy Spirit na turuan namin mga puso to wait on you at umasa sa iyong provisions, Panginoon. Hindi kami magmamadali at gagawa ng mga bagay, Panginoon, just to make sure na sapat aming mga pangangailangan kasi alam namin, Lord, that you will be the one who will supply our needs, Lord. At ang iyong provisions ay laging on time, laging sapat para sa amin. Father, heal us emotionally sa mga kapatid, Panginoon, who are depressed, who are lonely, who are confused this morning. Lord, talk to them. Sa mga may karamdaman, Panginoon, physically, nahirapan. Sa mga pinagdadaan ng sakit. Lord, touch their bodies right now, Lord. We pray. Grant healing to your children. Again, Lord, we pray as a church na ang aming mga pagtitipong tulad nito, Panginoon, magdulot ng pagbabago sa aming mga buhay kasi nandito kayo. And we will always allow your Holy Spirit, Lord, na alisin sa aming kalagitnaan ang mga bagay na hindi karapat-dapat, palitan ng mga bagay, Panginoon, na makalangit. Thank you. We worship you. Father, as we also prepare for the upcoming elections, give us wisdom and discernment. We long for a godly and righteous leader. Give us one, Father God. Thank you so much. We entrust to you, Lord, our country and this church as well. This is our prayer in the mighty name of Jesus our Lord. Amen and amen. Let us continue to worship the Lord, mga kapatid. Mawit po tayo mula sa ating mga puso. Let us all rise again. Good morning po sa ating lahat, maging sa mga nanonood po sa atin online. Sa oras po ito, patuloy po nating purihin at magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating Diyos sa ating pagpupuri sa Kanya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether
Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh yes, Lord, we call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Thank you for the
worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Watch me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and praise. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, dying on heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, dying on heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. We thank you, Lord, for this day. We thank you and to worshiping you. And we love you. In Jesus' name, amen. Today is the first Sunday of the month, mga kapatid, as mentioned earlier. Yan po ay April 3. Tatawid po tayo ng isang quarter ng 2022. Praise the Lord na nandito po tayo. We are well, we are alive, and we have joy in our hearts as we join our brothers and sisters worldwide sa isang gawain na tinatawag nating Lord's Supper or Banal na Hapunan. This is what identifies us with Christ, no? Along with baptism. Ito po yung statement of faith. Nagsasabing we belong to Christ. Ano po?
Kung tayo po'y tatanungin, ano po ba ang proof na tayo po ay kabilang sa ating Panginoon? The Lord's Supper is the answer. Ang baptism is the answer. No, ito po yung outward manifestation ng mga kaganapan sa puso ng tao na hindi nakikita. Isang paalala sa atin, ito po ay banal na gawain, ito po ay ginagawa ng mga taong alam nila sa kanilang mga sarili, alam nila sa kanilang mga puso, nagkaroon sila ng encounter with Christ. That they belong to the risen Lord. Nanampalataya sila na namatay si Jesus, inilibing at muling nabuhay, at nangakong muling babalik para sa mga mananampalataya. Yan po yung kabuuan ng atin pong pananampalataya, mga kapatid. Yan po yung statement of faith, kapahayagan ng ating pananampalataya kay Jesus. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo sa loob ng isang buwan, isang taon, isang linggo. Pero maaaring nandito ka ngayon, pagod na pagod ka physically. Rest, kapatid. You are allowed to rest in this place. You are emotionally sapped. No, yung wala ka ng lakas emotionally. You are drained. Daming problema. Daming mga kailangan gawin, kailangan i-beat na mga deadlines. Para bang nakalimutan mong may Diyos, kalimutan mong nandyan siya at kasama mo siya. I want to renew your commitment to Christ. Do so this morning. May these symbols na hawak natin ngayon give us the necessary strength na sabihin, kahit anong mangyayari sa akin, I belong to Christ. No? Sasama ako sa community of believers, mga kapatid sa Panginoon, sa gawain ito ng Lord's Supper, kasi I belong to Christ. Umari naman ikaw ay labis-labis na nagpapasalamat sa Panginoon ngayon, maaring sobrang blessings na dumating sa iyo, mga unexpected na mga bagay na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Hindi mo alam kung anong gagawin dyan sa mga pangyayaring yan, sa mga blessings na yan. So, umagang ito, let me remind you, enjoy the blessings of God, but maintain the posture of humility. Kasi pwedeng ibigay ng Panginoon yan sa ibang tao. But He is gracious, He is loving, pakabuti ng ating Panginoon. Binigay na sa iyo ng Panginoon yung mga favors na yan, yung mga blessings na yan. So, be thankful. Cultivate a heart of worship and gratitude. Ihanda natin ating mga sarili sa pagtanggap sa mga elemento ng banal na hapunan. Hawakan po natin ang tinapay, sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. Tayo na mga mananampalataya ay nararapat makiisa sa gawain ito. Sabi ni Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Kainin po natin sa pag-alaala sa ating Panginoong Jesus. Baka natin sa araw. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Inumin po natin. Ito po maganda pang hawakan natin, mga kapatid. Verse 26.
For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ano man nangyayari sa mundo, ano man nangyayari sa personal mong buhay, basta ikaw ay kabilang kay Kristo, siya ay nangakong muling babalik para sa iyo. Let us pray. Lord, we respond in humility. Ang aming mga puso ay galak sa umagang ito. Pagkat natapos ang isang buwan, isang quarter, Panginoon, nandito kami't malakas. Only because you have been so gracious sa amin. Sa gawain ito, Panginoon, ng pagsamba, participation with the larger community, Christian community, Lord, sa Lord's Supper. It is also a statement, Panginoon, and an act na nagsasabing we will continue to put our trust and confidence in you as we face yet another month na aming mga buhay. Be with us. In Jesus' name. Amen. Amen. We are Baptists. Let me just remind you that we are Baptists, no? And sometimes we forget na may mga traditions, there are symbols, there are songs, there are hymns that we need to treasure. Ano? So I'm going to call a Baptist pastor this morning, a Baptist son of a Baptist pastor, to just sing for us a beautiful song, no, na may kinalaman sa Lord's Supper. Let us worship the Lord. Far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. That old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will sing to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday
Morning again mga kapatid. Welcome to our sanctuary. I believe that the Lord is here and preparing our hearts to receive His Word. But before that, meron po akong mga announcements na gusto sabihin sa inyo. Number one, parang familiar yung picture na yun. No? meron pong Sibap Cavite Prayer Rally. Ito po ay annual na ginagawa. And dito po yan gagawin sa church. Dito po sa sanctuary natin on April 14. That's I think yung araw na tinatawag nilang Huwebes Santo. Yun, no? 2 weeks from now yata, kung di ako nakakamali. So, pakimarkahan niyo po yan mga kapatid. I'm personally inviting you, not because I'm the speaker, but because we belong to that denomination, no? We should also support yan and respect yung ating denomination. And ito po ba kataon na makita ninyo na may mga kapatid tayo sa denominasyon natin, no? Dito sa Cavite. So people will be coming here. If you want a good spot nung upuan, come early kasi medyo maraming darating, no? I-occupy natin hanggang doon sa taas. So I'd like to just remind you na please come early. Yan. And join us sa April 14. Alas 9 ng umaga po ito hanggang alas 12. Okay? Number 2, yan. I'd like to emphasize this one kasi baka magkaroon ng confusion or baka magkaroon ng mga miscommunications, no? At gusto ko rin i-encourage kayo na kung may mga kapatid tayo dito sa church na hindi nagpunta ngayon or hindi nakarinig itong announcement na to, please disseminate po itong announcement to. Napaka-importante po kasi nito, no? Dahil sa April 17, yan po ay tinatawag natin na Linggo ng Pagkabuhay. No, of course, as Christians, we celebrate that. Meron po tayong tinatawag na Easter Worship Celebration. At gagawin po natin yan ng alas 7 ng umaga dito sa church. Tapos wala po tayong second service. Yan. So wala pong 10 o'clock. Isang service lang po tayo on that day. So please come early. Join us kasi tradition yan ng mga Kristiyano. It has been part of our tradition and history to welcome yung Sunday na yan, early morning. Dahil alam natin na early morning, ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. So, please take note mga kapatid at tulungan niyo po kami na ibahagi yung announcement na yan na sa 17 ng April ay isang service lang po tayo, alas 7 ng umaga dito po sa church. So, don't worry about your coffee kasi mayroon lagi tayong coffee. And hopefully, the staff will provide some mga pandesal o kung ano man dyan. No? Alright? So, yun po yung aking mga announcements. And let us proceed now to our teaching. The waiting of God. Open your Bibles with me in John chapter 18, verse 30. And then, punta po tayo sa kabilang chapter naman, 19, verse 16a. Ito po ay preparation natin sa Holy Week. Itong mga mensahe na inyong maririnig ay preparation natin sa Holy Week. Okay? The waiting of God. Sahin ko po sa inyo, sundan niyo po ako. John 18, verse 30, sabi diyan, if he were not a criminal, they replied, we would not have handed him over to you. Now let's go to chapter 19, verse 16a. Sabi diyan, finally, Pilate handed him. Take note of those phrases. Handed him over to them to be crucified. This is the Word of God, mga kapatid. May pagpalayan ng bawat isa sa atin sa pagkabasa ng kanyang salita. I mentioned in March na if I will be preaching dito sa church ng April, I'll be preaching on the subject, God as the one who waits. No? Nasanay kasi tayo na tayo lagi yung nag-aantay at para bang yung gawain ng pag-aantay bilang
integral part ng ating growth as Christians ay parang burden para sa atin. Na parang lagi tayong agrabyado sa waiting, sa paghihintay. Ano po? At nasettle naman natin yon na tayong mga tao, we always have issues sa paghihintay. Marami siguro magtataas ng kamay, hindi ko na pagtatasin yung mga kamay kung sasabihin ko sa inyong maraming napahamak dito, maraming mga bagay na nangyari sa buhay mo as a result na hindi ka naghintay sa Panginoon. No? Kaya nga ang waiting ay parang burden para sa atin. Yung paghihintay ay parang napakahirap gawin. Kasi parang tayo lagi naghihintay at tayo lagi yung agrabyado sa bagay na to. But let me tell you this. Kung naghihintay tayo, mas lalong naghihintay ang Diyos sa atin. At dito sa ating binasa kanina, naghihintay siya ng immediate response ng mga tao. As he was nearing yung time na kanyang crucifixion, ang kapag-aalay ng kanyang buhay, na siya ay pinagpasa-pasahan ng iba't ibang mga tao. God was waiting, Jesus was waiting for us to act according to ano ba yung situation ng ating mga puso. Sabi ko nga, we are familiar with waiting. No? At gaano man natin ito tinatanggihan? Gaano man natin ito parang inaayawan, no? We detest itong bagay na to. We cannot escape waiting. But God also waits, mga kapatid. Huwag mo isipin na ikaw lang pinaghihintay ng Diyos. Pinaghihintay mo rin ang Diyos. We are largely unaware sa bagay na to, but He is the one na lagi naghihintay at laging nabibigo sa kanyang paghihintay. Tanong is, gaano kaya katagal pa maghihintay ang ating Panginoon para sa iyong wholehearted response sa mga napakalaking pag-ibig and affection that you receive from Him? Kung talagang parang sinusumbatan mo ng Panginoon ngayon, ang tagal mo na naghihintay. Ang tanong, gaano kaya siya katagal na naghihintay sa iyo? God waits for your response. Naghihintay ang Diyos sa iyong tugon sa umagang ito. Naghihintay siya sa iyong actions na nagpapakita ng iyong pananampalataya. He is waiting for you to turn to Him and acknowledge Him bilang sovereign Lord. Wala nang iba na mas makapangyarihan sa buhay mo. Mga kapatid, it is the sacred moment, napakadakila, napakabanal, na pangyayari sa buhay ng ating Diyos because He enters vulnerability. He allowed Himself na maging vulnerable, malagay sa alanganin. By patiently waiting for your next move as Jesus is being handed over to you. See our scriptures kanina? The religious people handed Jesus over to Pilate. And then Pilate handed over Jesus back to the people. Pinagpasa-pasahan ng ating Panginoon. And Jesus is waiting for our actions. As we prepare, mga kapatid, for the Holy Week, tingnan natin muli, no? For 2 Sundays. Tingnan natin yung mga panahon, yung mga moments, mga pangyayari sa buhay ni Jesus, dun sa tinatawag natin na Passion Week. No? The time, pag sinabi natin passion, ito po yung panahon na, sa buhay ng ating Panginoon na siya po ay inaresto, interrogated, and crucified. Nangyari po ang lahat ng ito, mga kapatid, because Jesus was handed over to us by God. Bakit namatay ang ating Panginoon para sa atin? Because siya po ay ibinigay sa mga tao. And we do not know what to do with Him. Hindi alam ng mga tao kung anong gagawin sa ating Panginoon. Kaya nga, dapat natin tandaan, our relationship with God ay two-way po yan, mga kapatid. Hindi yan one-way relationship na siya lagi or tayo lagi. Laging ano yan, two-way.
Hindi lang tayo mga passive recipients of God's actions. Na para bang mga robot tayo, ang Diyos lang laging kumikilos, siya lang nag-aasikaso ng relationship na to. Hindi po tayo ganon. God also allows Himself to be acted upon. Ibig sabihin, si Jesus, hinayaan niya rin na mayroon tayong gawin sa Kanya. Hindi lang laging ang Diyos ang may ginagawa sa atin. Yun yung totoong relationship. Di ba? Hindi lang ikaw yung laging gumagawa, meron ding ginagawa sa iyo. We see that, mga kapatid, throughout the Bible. Pero ang pinaka-highlight po ng pinag-uusapan natin na ito ay yung story of His passion. Passion, yung week na yon na binigay ni Jesus yung kanyang sarili. Diba may movie na The Passion of the Christ? Yun po yun. The waiting of God is best understood, mga kapatid, in relationship dito sa paulit-ulit na binabanggit dito sa ating binabasa na yung phrase na handed over. Yun po yung eksaktong translation ng Greek words dito. Handed over. Ibinigay o ipinasa. No, nandito, binigay na ganon. Sa mga sandaling ito, ang hari ng mga hari ay ipinasa-pasa. Sakit no? Hindi alam kung anong gagawin sa'yo, kaya ibibigay ka sa ibang tao. Hindi rin naman alam ng iba, ibabalik ka doon sa nagbigay. Di ba? Para siyang bola ng basketball na pinasa-pasa sa iba't ibang personalidad. Batid man o hindi ng mga taong sangkot dito, ang kanilang pagtrato kay Jesus ay nagpapakita kung gaano kalayo ang agwat ng tao sa Diyos. So, habang nangyayari yun? Mula sa mga religious leaders, binigay kay Pilato. Si Pilato naman, binigay kay Herodes. Si Herodes, binalik kay Pilato. Si Pilato, binalik naman sa mga tao. Habang nangyayari yan, isipin natin na matyaga naghihintay si Jesus sa magiging tugon ng iba't ibang grupo ng mga tao. Nandun kasi lahat ng karamihan ng mga tao eh. Mahirap o mayaman, makapangyarihan o aba, nandun silang lahat. Ngunit bigo siya sa kanyang paghihintay sa kanila. Kaya magpahanggang ngayon, naghihintay si Jesus sa ating magiging pasya at tugon patungkol sa kanya. When He was handed over several times, mga kapatid, and waited for people's action, the following truths were revealed. So ano yung mga nahayag na katotohanan sa buhay ng mga tao? Noong mga panahon na naghihintay si Jesus, kung ano talaga yung tamang gawin para sa kanya habang siya pinagpasapasahan ng mga tao. Number 1, religion without spiritual transformation is self-deception. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. At by the way, we are relaunching our newsletter. No? May natanggap kayong program kanina pagpasok po ninyo. Nandiyan po ulit yun. Ginagawa natin pre-pandemic. You can interact with me sa sermon. Nandiyan po yung mga patlang. Pakipunuan nyo na lamang po. Yung magkaroon tayo ng relihiyon, pero hindi naman na bago yung ating mga puso. Ang tawag dyan, self-deception. Niloloko natin ang ating mga sarili. Sino po yung mga representatives dito? The Pharisees and the teachers of the law. Kasi sila po yung humabol, sila yung nag-aresto, sila yung naghabla kay Jesus. Pero they wanted to protect themselves. Tingnan po ninyo ito. Ano ibig sabihin ni Pastor Saul dito? No? Religion without spiritual transformation is self-deception. John chapter 18, verse 28, sabi dyan, pansinin po ito basahin natin ng dahan-dahan, intindihin natin gusto to. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiphas. Now, Caiphas was the high priest. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo, take note of this, sa palasyo upang sila ay huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kuha nyo yan? So, dinala nila si Jesus doon sa governor's palace, but they kept some distance from the palace kasi pag pumasok sila doon, ituturing silang marumi. Kasi bahay yun ng hentil. At maglo-Lord's Supper sila noon. Passover kasi yun eh.
Yun yung counterpart ng Lord's Supper natin. So, pag pumasok sila doon, hindi sila makakain ng Passover. Pero okay lang na meron kaming papatayin. Huwag lang kaming pumasok dyan. Yan sinasabi kong self-deception. Nag-gets nyo? Now, kilala natin mga Krisyano na may ganyang attitude. I-maintain ko yung aking religious figure or identity, pero assassinate kita sa Facebook. Hanggang kuyugin ka doon ng mga trolls. Intindihan? Try pa natin. Verse 40. Hindi, sigaw nila. Alam niyo yung kwento nito. Hindi siya, kundi si Barabas. Now, si Barabas ay isang tulisan. Mayroon pong dalawang uri ng words sa Greek patungkol sa mga taong ito. Meron tayong tinatawag na kleptes. Kung saan natin kinuha yung salitang kleptomaniac. Yung mga nagnanakaw ng mga maliliit na mga bagay. Now, mayroong counterpart yan. Lestes sa Greek. Yan yun. Si Barabas. He was a lestes. Hindi lang siya simpleng magnanakaw. Tulisan, bandido. Now, we want to maintain our religious identity. But we are willing to shed blood of the innocent. Gaano kalaking paradox yan, mga kapatid? Gaano kalaking impact niyan sa ating mga buhay ngayon? Kung nakikita din natin ating mga sarili katulad tayo nito. Mas mahalaga na ma-identify tayo sa church, mas mahalaga na ma-identify tayo bilang mga believers, pero hindi tayo pumipikit sa pag-commit ng mga crimes na katulad ng ginawa ng mga Pharisees. Hindi kami papasok sa bahay mo kasi hintil ka, ituturuan kaming marumi. Pero ito, patayin nyo to. Religion na hindi na bago ang puso will always result to violence. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa mga taong ito, mga Pharisees, mayroon na siyang sinabi, Matthew chapter 23, 27 hanggang 28, sabi niya, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Now, the Pharisees missed the whole point. Sa kanilang pag-focus on the outward and neglecting the inward discipline of spiritual renewal. Ang kanilang religion, naglayo sa kanila sa Diyos. Sa halip na maging tulay, palapit sa Diyos, naglayo sa kanila lalo sa Diyos. Ang kanilang focus was performance. Kaya identified sila pag pumunta sila sa labas. Alam na sila mga taga-templo dahil sa suot pa lang nila, talaga naman wala kang sasabihin. People will bow down to them. The people will genuflect before them. Kasi kilala sila na ito yung kanilang identity. Performance, ceremonial functions, strict observance of the law. Yan yung kanilang identity. And approval of the people. You know, getting the approval of the general population. Yun yung kanilang focus. It was the same set of sins, mga kapatid. Yan din yung kasalanan na kinamuhian ng Diyos noon pa mang Old Testament. Kaya mayroong exile sa Babylon. Yung tinatawag nating willful abandonment. Hindi lang ito basta nakalimutan lang namin, Lord, sorry pero hindi namin ito intention. Hindi po ganun yun. Willful, ibig sabihin kanilang sinadya to abandon
yung vibrant and increasing relationship with God na nagre-result sa high morality and social justice. Kahit sa ethics ng mga kumpanya, I don't know about the government, hindi papasa ito. No? Kasi ang ethics, nagsasabi sa atin, ang pinaka-highest good is to preserve or the preservation of life. Yan yung highest good ng ethics. So, pwede mong i-bend yung iba para lang masave yung buhay. Ay ito, di bali lang mamatay itong inosenteng to, wag lang kaming ituturing na marumi. Ilan sa atin ang may kakilala ng mga taong ganito. At ang Facebook, Twitter, kung ano-ano pa, ay naging venue ng ganito mga uri ng mga showdown ng mga Christians. They were willing to commit murder. At gagamitin pa yung ibang tao para mangyari ang kanilang nais, but they were unwilling to be deemed as ceremonially unclean. No? Ulitin ko lang ha, i-absorb nyo to ha. Baka hindi gano'ng nagsisink in. Gusto nilang mamatay si Jesus, pero ayaw nilang ituring na marumi. Kaya hindi kami papasok dyan sa bahay mo, Pilato, kasi baka ituring kami marumi, hindi kami makaparticipate sa Passover mamayang gabi. Ba't ito? Patayin mo to. Okay lang. They took Jesus, they mocked Jesus, violated Him, pero hindi sila makatingin sa kanyang mukha because His face was radiant with grace, love, and holiness. Now, finding no faults, hindi sila makahanap ng butas kay Jesus. They handed Him over to Pilate and dragged Pilate to the scene. Tama yan? Ganyan katindi ang manipulation, mga kapatid, ng religion. Napaka-powerful ng religion sa buhay ng mga tao. So, wala silang makita, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa yung mga accusations ng kanilang mga witnesses against Jesus. So, sila mismo nalito, ang ginawa nila, dinamay nila si Pilato. Kaya napaka-powerful ng religion kung gagawin natin itong weapon to attack other people. All in the name of the religion. Ito sasabihin ko. It is a very dangerous thing for an individual to know the whole Bible without having a heart fully yielded to the movements of the Spirit of God. Marami kayong kilalang ganyan. Nasa TV pa, di ba? It is even more dangerous to use religion as a weapon to harm, violate, even kill others. Napakadaling gamitin ng Bible para atakihin yung ibang tao. Religion, no? We are doing this in the name of God. Kaya sabi ni Paul, tandaan po natin to, sabi ni Pablo, for the letter kills, yung law, yung sinusunod ng mga Pharisees, but the Spirit gives life. Hindi na tayo daw namumuhay sa kautusan, kundi namumuhay tayo sa Espiritu ng Diyos, sa ating mga puso na nagbibigay buhay. Minsan, habang naglalakad ako sa subdivision, meron akong kapitbahay kasi doon na very outspoken. Mabait naman talaga ito, no? Don't get me wrong. Mabait ito, jolly na tao. And sabi niya sa akin, kasalubong kami, bakit bago na yung mga guardian? Hindi ko alam. Ako ba admin dito? Of course, hindi ko sinabi yun, no? Bakit bago na yung mga guardian? Sabi niya, dapat kung papalit ng mga gwardiya dito, ini-inform tayo. Hindi na ako mimik.
Sabi ko, oo nga. Pero hindi ko alam na bago ng guard yan. Sabi niya, sayang. Dala siyang kaldero, ang lalagyan. Ito sabi niya, bibigay ko sana to sa gwardiya. Kaso iba na yung mukha, hindi ko na ibibigay ito. Sabi ko, hindi ba nga dapat ibibigay mo yan para makilala mo siya kasi hindi mo siya kilala? Hindi ko siya kilala, sabi niya. Ko ibibigay ito. Sabi ko na lang, biniro ko na lang. Bahala ka, magalit sa'yo si Jehovah. Kasi saksi ni Jehovah yun eh. Inuwi niya talaga. Hindi niya talaga binigay. Sabi ko sabihin, minsan yung religiosity natin, nako-conflict sa mismong ating ginagawa at sinasabi. Masyadong maliit yung mundo pagkakaintindi nating mga Kristiyano sa mga bagay-bagay. Now, balikan natin si Jesus. Sa buong magdamag, Jesus waited for the religious leaders. Sana man lang may sabihin silang maganda sa Kanya. But their hearts were darkened by hatred and violence. Simpleng salita, yung holiness ni Jesus ay masyadong maliwanag para sa kanilang mga madidilim ng mga mata at hindi nila ito kayang tingnan. Of course, symbolic itong aking sinasabi. Katulad ng kanilang mga ancestors, gusto nilang ibaling yung kanilang mga mata at meron silang titigan, wag lang yung mukha ng Diyos. Exodus chapter 34, verse 30, sabi dyan, when Aaron and all the Israelites saw Moses, nung pababa si Moses galing sa bundok, his face was radiant. Nagliliwanag yung kanyang mukha, and they were afraid to come near him. This is what happened to Jesus. Masyadong bright yung mukha ni Jesus para sa kanila, hindi nila kayang tingnan. Ibigay na lang natin to kay Pilato, we do not know what to do with this man, but we want him dead. At huwag kayong papasok pala dyan. Mag-Lord's Supper pa tayo bukas. Masyadong nagko-conflict yung buhay ng Kristiyano minsan. Nagiging mga Pharisees tayo. Let us be careful, mga kapatid. The church can be used as a tool to further the cause not of Christ but of the world leaders. Political leaders. Election day is coming. Isang buwan na lang yan. Remember this simple truth, mga kapatid. There are many leaders in this world, but there is only one Lord. Okay? At kung we-wish kayo secretly, kung makangampanya kami mga pastor dito, wala kayong mapipiga sa amin dito. We will give you yung freedom ninyo mamili. Basta pinag-pray ninyo, practice ng discernment, hiniling sa ating Panginoon. That's your right, mga kapatid. At kaya ito pang gawin natin, hindi tayo magiging unified dito sa church when it comes to politics. But remember this, leaders come and go. Maraming leaders, minsan gusto natin, minsan ayaw natin. But as Christians, mayroon lang tayong iisang Panginoon. And I see above all. No? He's above our political leaders. Tingnan po ito religion, sa ngalan ng Diyos, pwedeng i-violate ang ibang tao. Long before Russia positioned military forces along Ukraine's border or menace its neighbor, ibig sabihin yung pagsamantalaan yung kanyang kapitbahay na bansa with cyber attacks and economic pressure. Bago pa nangyari lahat ng mga gyerang napapanood ninyo ngayon, Moscow deployed another underappreciated weapon increasingly used by rising global powers. Ano po itong weapon na tinutukoy dito? The transformation of religious soft power into what is known among some scholars of authoritarianism as sharp power. Kasi ang religion parang napaka-timid, hindi naman siya harmful. Pero ang ginawa ng mga authoritarian,
Yung soft power na yan, ginawang hard or sharp power. Sabi yan ni Peter Mandeville, sa isang online article ng pamagat How Putin Turned Religion's Sharp Power Against Ukraine in United States Institute of Peace, February 9, 2022. Kasi si Putin ay very religious. Now, this is not political or geopolitics na discussion. Sinasabi ko lang dito, Putin is backed by the high-ranking officials of the Orthodox Church. Sinasabi ko dito, maaaring mangyayari sa atin. Mag-ingat tayo. Tanong, may magandang mapapala ba ang paghihintay ni Jesus sa religious community sa kasalukuyan? Kasi hindi naman nabago eh. Ganun pa rin naman eh. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang ating Panginoon. Ang tanong, dito ba sa church, sa buhay mo ba, may mapapala ang paghihintay ni Jesus? Pangalawa, kung kanina ay mga religious na mga tao, ito, the world doesn't know what to do with truth and innocence. Yan nakakalungkot. Ang mundo, hindi niya alam kung anong gagawin sa katotohanan at sa pagiging inosente. Si Pilate, tsaka si Herod. Habang ini-interrogate, kasi nga, di ba, Jesus was handed over by the religious to Pilate. Now, Pilate, nung dumating sa kanya, sabi niya, ano ko sasabihin dito sa taong to? This man is innocent. Eh, sabi naman tayo, hindi, patayin yan. Crucify him. So ngayon, si Pilate was forced to dig deeper, to probe deeper. Sabi niya, sino ka ba talaga? Ano bang ginawa mo? So mayroon silang conversation ni Jesus hanggang napunta sa 18 verse 38 ng John. Sabi niya, what is truth? Tanong yan ni Pilate. At hanggang ngayon, tanong yan ng mga tao, what is truth? Ano ba ang katotohanan? Tanong niya kay Jesus. With this, he went out again to the Jews, mga religious people, gathered there and said, I find no basis for a charge against him. Sabi ni Pilate, wala akong nakikitang kahit anong illegal na ginawa nitong taong ito. Now, the religious people didn't know what to do with Jesus. Pilate, the political leader, hindi niya rin alam kung anong gagawin kay Jesus. So, anong gagawin? Ito yon. Basahin natin. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga Galilea nga. Hindi niya alam kung anong gagawin niya eh. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes na nagkataon namang nasa Jerusalem na mga araw na yon. So naghanap siya. Kanino ba jurisdiction to? Kay Herodes. So, bigay kay Herodes. So tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita yon. Marami silang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Samantala, mga punong pari, Pharisees, no? Teachers of the law, ay nakatayo doon at walang pakundangang pinaparatangan si Jesus. Siya ay hinamak at tinuyan ni Herodes at na mga kawal nito, siya ay dinamitan nila ng magarang damit at pinabalik siya kay Pilato. Lucas chapter 23, 6-11. Nakakalungkot. Wala namang hahawak sa mundong ito kundi ang katotohanan, mga kapatid. Pero dumating na tayo sa panahon, kay Pilate pa, na yung ating mga namumuno hindi alam kung ano ang ibig sabihin at lalong hindi alam, naintindihan ang nature ng katotohanan. Yung truth sa ating panahon is no longer cherished and innocence is considered as a weakness. Yan yung kanilang nakita kay Jesus. Ngunit manatili tayo sa ating calling, sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon na mamuhay na may
mamuhay sa katotohanan, panatilihin yung ating pagiging inosente sa mga bagay ng mundong ito. Jesus was the truth, and He was innocent, and the world doesn't know what to do with Him. Kaya nga, paano ba tayo mabubuhay sa mundong ito? Kung ang mundo ay hindi alam kung anong gagawin sa katotohanan at innocence. Ito ang reminder sa atin ng ating Panginoon. Matthew chapter 10 verse 16, "Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves." Makita natin itong uri ng mga leaders. Hindi ko alam, no? Kung yung mga political affiliations ninyo, kung nakikita nyo ba ito at inaamin nyo ba ito na hayag din to sa mga buhay ng mga leaders, no? Pilate was too lazy. Kung anong gagawin kay Jesus? And Herod was too self-absorbed. When the world hears of truth and innocence, its response is either to snub or that of self-entertainment. Sabi ni Pilate, masyadong mabigat yung aking posisyon dito at marami akong gagawin. Hindi ko na pag-aaksayahan ng panahon ito. Nakaka-relate kayo dyan? Kahit pa yun, nagsasabi ka ng totoo, kahit inosente ka, kahit ito ang tama, pinaglalaban mo, sasabihin sa'yo ng iyong boss, malalagay ko sa alanganin dyan eh. Pilate. Tama naman, sabi niya, conversation nila, sabi niya kay Jesus, alam mo ba na mayroong akong kapangyarihan, kamatayan at buhay mo? Tama naman din, in a sense, tama. But he was too afraid. Sabi nila, to rock the boat. Kasi mas malakas yung sigaw ng mga tao. At meron naman yung mga leaders din na gusto lang entertainment. Anong pangarap ni Herodes? Makita lang mag-perform si Jesus ng miracle. Now, Pilate was persuaded by the religious leaders. Religion can be a powerful weapon of deception, manipulation, and violence. Alam na alam yan ng ating Panginoon. Kaya mga Christians, mga nandito ngayon, don't be naive. Na iniisip mo, ay, inosente ako, mabait ako, nasa akin ang katotohanan, mamahalin ako ng mundo. Hindi mangyayari yan. Let us learn from Jesus how to handle yung mga Pilates at mga Herods ng mga panahon ngayon. Be wise and be harmless at the same time. Kasi kailangan pa rin naman ng mundo ng mga ganitong mga tao at makikita ng mundo yan sa atin. Pilates are the powerful people na alam sana nilang katotohanan at ang tama, but are unwilling to risk the power and position for fear of criticism and inconvenience. Sino na dito nilaglag kayo ng boss nyo? Kasi nagsasabi ka ng totoo. Sasabihin ng boss mo, masyadong malaki yung risk sa aking posisyon at sa organisasyong ito. Sacrificial lamb ka na lang muna. Pilates. Yan ang mga uri na mga pinuno natin na simpleng katotohanan na hindi alam paano i-handle. Nagtrabaho ka ng tama, nag-aral ka ng tama, sasabihin pa rin sa'yo, inilagay mo naman ako sa mahirap na sitwasyon, ilaglag na lang kita kaysa sa mawalan ako dito ng posisyon. Pilates of this world. Hindi alam kung anong gagawin sa katotohanan. Para sa kanila, hindi nila kayang bitawan o hindi nila kayang isakripisyo. You are not worth the risk. Ka nga. Kahit patama ka, kahit patutuo ka, maapektuhan ako Yan ang katotohanan sa mundong ito, mga kapatid. Sabi ni Jesus, be wise as a serpent and harmless as a dove. Tayong aanga-anga sa mundong ito, ha?
Hindi ibig sabihin ng Christian tayo, hindi tayo nag-iisip. Pangatlo, fear will always be faith's arch-enemy. Yan ang na-reveal dito sa istoryang ito. Kahit pa gaano katagal na sila ay kasama ni Jesus, dumating pa rin ang panahon, takot pa rin sila. Na-overcome sila ng takot. So, balikan natin yung kwento. Finding their accusation or series of accusations na largely insufficient in substance. Yung mga religious folks, sabi ko nga kanina, handed over si Jesus to Pilate. Now, si Pilate, gusto niya sanang palayaan si Jesus, but he was too afraid of the crowd, absolved himself by a symbolic washing of hands. And then, he handed over Jesus back to the crowd. Bahala na kayo dyan. Alam natin nangyari dito. Ito pa, may isa pang grupo ng mga tao na nangiwan din sa ating Panginoon. When Jesus was led to the cross and crucified, fear and despair overwhelmed the disciples and their faith vanished. Walang nakita sa mga disciples na sumama sa ating Panginoon. There are many instances in life when a disciple of Jesus would abandon Him because of fear. Takot. But Jesus is calmly calling us to Himself with His words, "It is I. Don't be afraid." Narinig mo yan ng pandemic, di ba? It is I. Don't be afraid. Sabi pa niya, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Yung mga panawagan ni Jesus sa mga disciples, panawagan niya rin sa atin, John chapter 6, verse 20 and 14, verse 1. Alam natin, sa mga panahong ito, nag-iisa ang ating Panginoon. Nobody defended Jesus. Everyone deserted Him. He waited for nothing. Alam mga kapatid, hindi lang yung mga religious people, hindi lang si Pilate, hindi lang si Herod, hindi lang yung mga disciples ang guilty dito. Every one of us shares the same guilt and sin. Jesus waited for us, but we never came. He's been handed over to us, and we ignored Him. Akala natin, tayo lagi naghihintay. Sabihin ko sa inyo, mas lalong naghihintay lagi sa atin ang Diyos at lagi siya napo-frustrate. Yes, we are all guilty, but there is hope and good news. Why? Because there is Easter Sunday. Yung week na yan, talagang palpak yung mga disciples. Palpak yung mga tao. Mapa-religious, nasa politics, nasa military, ordinaryong tao, mga disciples ng ating Panginoon, they all failed. But there is hope. And there is hope for us because there is Easter Sunday. Jesus chose to forgive His wayward disciples. He went to serve them in Galilee. No? Umalis na yung mga disciples. Nangalat sila. Frustrated, sabi na ba naman to? Sumunod tayo for 3 years, tapos mamamatay lang. So nawala na sila. Hindi na sila nanampalataya. Pinuntahan sila ng ating Panginoon. Nagluto siya ng isda. And invited His disciples to a meal. Ginagawa din niya ng ating Panginoon sa atin ngayon. Kung tingin mo sa buhay mo, palpak na palpak ka, talagang katulad ka ng mga disciples, or nakikita mo yung sarili mo kay Herod, na gusto lang entertainment, gusto laging miracles, nakikita mo ang sarili mo kay Pilate, hindi ka nanindigan sa katotohanan, nakikita mo sarili mo sa mga religious leaders, nandito ka lagi, pero troll ka sa Facebook, marami na open sa'yo. Here is hope. Easter Sunday is coming. And Jesus would like to cook a meal for you. He's inviting you to join Him. And He is waiting. He is here.
He is waiting. Because He resurrected from the dead, salvation is available for you. Kapatid, Jesus is waiting. Will you open your heart and put your faith in Him for salvation? Kung first time mo marinig ito, kailangan mo palang buksan ang sarili mo, buksan ang puso mo sa Panginoon. So kung iyong buhay, Jesus is waiting. Will you open your heart? At ilagay sa puso mo ang pananampalataya kay Jesus para sa kaligtasan. Will you do that? Jesus is waiting. Will you finally decide now to turn from living in flesh to living in purity? Yes, Christian, pero as Paul puts it, carnal. Buti na lang, sinabi ni Paul, inaya ko lang. Kasi medyo masakit. Carnal. Narinig mo itong mensaheng to na hinintay ka ng ating Panginoon. Will you stop that kind of life? Will you turn to Jesus and start living itong buhay approved by God Himself, not by people? Or nandito ka, Christian ka, tagal-tagal na, wala ka sa ating Panginoon, will you renew your long-forgotten covenant with Jesus today? Yung mga pinanganak sa Krisyanong tahanan, anak ng pastor, katulad din Pastor Saul. Pero, umalis sa fellowship. Hindi naman umalis sa fellowship. No? Anak lang ako ng pastor. Yun lang yun. Nandun lang yung statement na yun. Narinig mo itong mensaheng ito, babalik ka na ba sa ating Panginoon because Jesus is waiting? Jesus is waiting, mga kapatid. Will you finally thank Him for all the blessings and favor you receive from Him, especially itong nakaraang 2 taon? Nandito ka't buhay ka. And people perish because of this pandemic. You are here, you are alive. Jesus is waiting. Will you finally put your talents, skills, resources, time, even your own life to proper use? Pwede sanang pakinabangan ng church. Pwede sanang pakinabangan ng missions. Pwede sanang pakinabangan ng iba't ibang bahagi ng iglesia. Kaso lang, hindi sa tamang paggamit. And Jesus is waiting. Ito yung opportunity binibigay ng Panginoon sa atin. Jesus is waiting. Will you finally share His love and word with someone this year? Nakailang sulat na tayo ng New Year's resolution. Kapitbahay ko, sirang ko na talaga ng gospel. Hanggang ngayon, maaaring wala pa. Jesus is waiting. Mahaba ang listahan, mga kapatid. But Jesus is willing to wait. Make a decision now. Will I become His follower? Or will I spend my life away from Christ? Decision mo naman yan, pero ito lang sasabihin ko sa iyo, there is no middle ground. Walang gitna dito. Either Lord talaga siya ng buhay mo, or He is not Lord at all. Sinasabi yan ng mga Reformed churches. Jesus is waiting. Sabi ko, kanina para bang, lagi tayong agrabyado pag pinag-usapan waiting eh. Kasi laging tayo naghihintay, laging matagal mag-response ang Panginoon. Diba? Pero sa totoo lang, mas lagi naghihintay ang Diyos sa atin. Lagi siya napo-frustrate. Sana ngayon, hindi na. Lord, salamat po. Salamat sa umagang ito. Teach us, Lord, to respond sa iyong invitation. Bring us closer to your heart. Teach us to repent. Teach us to renew our commitment, our covenant. Matagal lang nawala, Panginoon. Again, Lord, bring us back closer to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Let us respond to this message. Let's continue worshiping the Lord. Let us all rise, mga kapatid. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mga sandali sa personal na panalangin bago po tayo umalis, magtapos sa gawain ito, mga kapatid. Let us talk to the Lord. Father, it has always been the longing of your heart that your children will put their trust on you, Lord. Teach us how. Turuan niyo kami, Panginoon, na manampalataya sa inyo. Lalo po, harapin namin ang panibagong mga challenges, ang buhay namin. Itong darating na mga araw, bagong linggo, bagong buwan. Makita nawa sa amin, Panginoon, na kami mga anak po ninyo, hindi dahil sa aming husay at galing, hindi dahil sa aming pananampalataya at pagsunod. Dagdagan nyo rin po ng pagiging grateful sa aming mga puso. Dahil marami kayong binibigay sa inyong mga anak, Panginoon. Be with us, Lord. Samahan niyo po kami sa bawat araw aming mga buhay. May the Lord bless you, other brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. May He lift up His countenance on you and give you peace. Amen and amen.
Magandang umaga mga kapatid. Tapos na po ating gawain. Umawit muna tayo sa ating Panginoon bago po tayo umalis. Meron po tayong coffee dyan. Meron tayong konting refreshment. Kumuha po kayo. And those who are asking saan daw ibibigay yung tithes and offerings, meron po dyan mga boxes. Please drop na lang po yung mga tithes and offerings. God bless you all. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos at ibigay po natin ang ating todo bigay na pagpupuri para sa Kanya. Sa ligaya na darama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo alay, luwalhatiin ka, magpakailanman. Lagi na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya naginilig sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya naginilig sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, todo bigay, luwalhatiin, todo bigay. Sige po, ipalakpak po natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Nang hihigit pa sa ligaya na darama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ay luwalhatiin ka, magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag na'y naginilig sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag na'y naginilig sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, luwalhatiin, todo bigay.